Good day, everyone, and welcome to the 700 Club Asia. Every one of us longs for a whole family, a home filled with love and peace. But today, we're going to see how God's love doesn't stop no matter how broken our homes may seem. His love reaches out to us to touch and heal our families. Tama ka, Peter. Kaya naman ang tema natin ngayon ay God Loves My Family. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagtatapos sa atin. Umaabot ito sa mga taong pinakamamahal natin sa buhay. At sa episode natin ngayon ay makikilala natin ang isang babae na halos nawala sa landas. Ngunit hindi lang siya ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, maging ang kanyang buong pamilya. This is the story of Mary Ann. May nag-recruit po sa akin, pina-try nila po ako maging dancer. Parang nasila po ako sa laki ng kita. Pagka tinitable po ako, minsan po binabastos nila ako. Ayoko nang binabastos ako kasi parang nagpa-flashback yung mga nakaraan. Tabi-tabi po kami natutulog. Tapos yung kuya ko, yung tumatabi sa akin, hinihipo-hipuan po ako. Natatakot na po ako sa kanya kasi hindi po niya ako tinuturing na parang kapatid. Nakaraang pilit na tinatakasan, ngunit patuloy na nanunumbalik ang bangungot na bunga ng pang-aabuso. Pinilit ni Mary Ann na mabuhay ng normal. Sa patuloy na pag-indak sa saliw ng tugtugin, matatagpuan niya ang isang taong magpaparamdam sa kanya ng pag-ibig. Naging customer ko siya, na-table niya ako. Nakilala ko siya, nagde-date sa araw. Mararamdaman mo may pagmamahal, hindi siya violente. Iba siya. Naging kami, nabuntis ako. Ang sabi niya po, kasal na raw siya. Niloko lang pala niya ako kasi natakot lang daw siya. Ako'y panagutan kasi nga baka daw nung sabihin ng mga parents niya. Kasi nga isa akong natatrabaho sa isang club. Itinaguyod ang nabuong supling. Umalis sa bar si Mary Ann at naging tindera ng prutas. Dito niya nakilala si Danilo. Sila ay nagkapalagayan ng loob. Sinabi niya ako na lang maging ama ng anak ko. Paparamdam niya na mahal niya ako. Masaya pero may duda. Baka manloloko niya, mabait naman siya. Nililigawan ako hanggang sa maipanganak na yung bata. Matapos ang pag-iisang dibdib, ay may nadiskubre si Mary Ann. Nagsusugal pala siya. Marami na siyang bisyo, may sabong, may bilyar. Away na kami ng away. Dumadami na po ang mga utang niya. Abroad na lang po ang choice ko. Parang tingin ko wala siyang pangarap sa mga anak niya. Kaya ako na lang gagawa ng paraan. Sa loob ng 6 na taon ay naging domestic helper si Mary Ann sa mga bansang Hong Kong at Macau. Ang pagkawalay sa pamilya ang mas lalong nagpalamig sa Pasko ni Mary Ann. Ma, ito si Angela. Hi, Mama. Kailan ka uuwi? Yung mga kaibigan ko, may mama. Kami wala kaming mama. Ganun. Napakasakit. Oh, babe, napatawag ka. Oh, Merry Christmas din. Later? Sure. Sige. See you. Let's celebrate. Bye. Ibang-iba siya sa asawa ko. Napakabait niya, napaka-responsable niya. Tinutulungan niya ako sa mga gastusin ko kasi nga naipapadala ko lahat. Binibigyan ka ng importansya. Hindi katulad ng asawa ko, mabisyo. Pero alam kong hindi rin siya matino dahil may asawa siya at naloloko siya. Parang nabubulagan ako sa nararamdaman ko. Nalaman ng mga anak ko na depressed na sa pambubuli ng mga tao. Parang binagsak lahat ng mga
problema sa akin, pakiramdam ko ganun. Nang mga panahong ding iyon, ay naimbitahan sa Kristiyanong simbahan si Mary Ann. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, kung talagang mahal mo ako, sabi ko, alisin mo po ako sa ganitong sitwasyon. Sabi ng pastor namin, umuwi ka na lang kasi kailangan ng mga anak mo. Tinapos ni Mary Ann ang maling relasyon. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas ay nadatnan niya ang anak na may sakit. Nalaman din ng kanyang asawa ang lahat ng nangyari sa kanya sa Macau. Sumasamang loob ko. Pero naisip ko rin, ako nga rin may mga pagkakamaling ginagawa. Dumating ang punto na yung anak kong panganay na gusto nang magpakamatay. Doon ko na nakilala yung Panginoon. Doon ako tumawag sa Kanya. Naisip ko na napaka mali pa lang mga ginagawa ko. Sabi ko, manampalataya lang ako sa iyo at ang buong pamilya ko ay maliligtas. Nagpalaya mula sa lahat ng hinanakit ang mag-asawa. Sabay nilang hinarap ang pagsubok ng depresyon sa anak. Matapos ang ilang buwang medikasyon at pananampalataya sa Diyos, ay naging ganap ang kagalingan nito. Napakabuti po ng Lord kasi binuhay niya po ulit ako. Dati po hindi po ako naniwala. Nagalit po ako sa Lord kasi po bakit ganito yung nangyari sa pamilya ko. Pero nung nag-work po siya sa family ko, nakita ko po yung power niya. Lord, salamat maraming salamat talaga po. Sa kabila ng lahat ng nagawa mo pa rin po ako patawarin, mahalin, at biyayaan ng kaligtasan ng buong pamilya ko. Ang buhay ni Mary Ann ay parang isang kwento ng kawalang pag-asa. Nagsimula sa broken family, nauwi sa sarili niyang broken choices. Pero ang Diyos, hindi siya iniwan. Inabot niya si Mary Ann, ang asawa nito, maging ang kanyang anak. Lahat sila in one story of redemption. Mary Ann's story reminds us that God's love is not just personal, it's generational. He doesn't just save one person in a family, He invites the whole household into His grace. And if you've been longing for that same transformation for yourself or for your whole family, today is your moment. God is ready to meet you right where you are. All it takes is a total surrender. And if that's your desire, then pray with us. Just say, Dear Jesus, I have committed so many wrong decisions. Even in moments where I knew na mali itong gagawin ko. And yet, I did it anyway. And so, Lord, I'm facing now all the consequences of those poor decisions, the sins that I have committed. So I come to you right now and I ask your forgiveness. I appeal to your mercy to change my heart, to transform my thinking, that I make wise choices in life. But I can't do this on my own. I need you in my life. So, Lord, as I surrender to you, cleanse me of all my unrighteous deeds and all the sins that I have committed. And right this moment, I invite you, Jesus, into my life. Come into my life. Be my Lord. Be my Savior. Be the God that will lead me and journey with me and show me the right path. That starting today, all the decisions that I will make will bring healing and hope and restoration to my life and my entire family. Thank you for loving me generously. Lord, graciously, I give you my all. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen.
Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. We have online followers who have posted their prayer requests on the Facebook page of the 700 Club Asia. Here are some of them. Rose is praying for her husband to come back to God and to their family. BJ is asking for a financial breakthrough so he can provide for his family. And Jana is praying for her child's healing and protection. Ipanalangin natin sila. Panginoong Diyos, maraming salamat na kahit ipagsama-sama lahat ng mga problema, mas higit ka pa, Panginoon. And so we pray for Rose, Lord, whose heart, Lord, wants her husband to come back to you. Lord, draw him back. Unless you draw him, he will not come back. And so we ask that you draw him back to you first, and then to his family. We also pray for BJ, Lord, for a financial breakthrough for his family. Panginoon, all things belong to you. I pray for opportunities, Lord, to open, Lord, coming from you, Panginoon, that will also draw them closer to you so that their needs may be met, Father God. And we pray for Jana, for the healing of her child and the protection of her child. Lord, you know the details, and you are Abba Father, and you love that child more than Jana can ever love that child. And so we thank you even now for the healing and protection of that child. In Jesus' mighty name, amen. Amen and amen. And Lord, we just want to declare your healing upon all those watching right now, those that are suffering different types of illnesses. You are the God that brings healing and miracles to each and every one of us. So we speak your name, in the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be made whole. In the name of Jesus, be set free. Whatever sickness you're battling, the name of Jesus is more powerful and speaks to that sickness now. We command that sickness to leave your body now in Jesus' name. Receive it and walk in it right now. Your breakthrough is right here. Rejoice, kapatid, in Jesus' name. Amen and amen. God hears every prayer for you, for your children, for your family. Keep pushing forward in faith. Let's continue to push. Pray until something happens. Nagnalangin si Peter kay Rose at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Sobrang hirap po mawala ng isang tatay, yung taga-provide ng pangangailangan ninyo. Grade 6 pa lamang si Mariel nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit sa baga. Dahil dito, maagang nagtrabaho si Mariel para makatulong sa kanyang pamilya. Ang trabaho po ng nanay ko is pumunta siya sa dagat, nangunguha ng alimangot, nagtitinda ng isda. Naglalambat po kami, nangunguha ng mga shell, imbis na maglaro, pumupunta sa dagat para magkaroon ng pera, para may pambaong, pambili ng bigas. Makore, sir, nawara ng asawa, nanay, tatay ka, kung anong kailangan ng kabataan ng pagkain,
nakadto kadagat, diak nakaon. Nagino raw ak ngadto di tira maaram. Nga sugak hit, di ko pinakikita nga anak problema. Pero anak sige, may dama Ginoo nga nakunakhan kusog. Katuwang ni Nanay Norma ang kanyang mga anak sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo si Mariel. Pinakamahirap po yung wala si nanay may bigay minsan kahit pamasahe. Pero pag gusto mo talaga, may gagawin ka. Naglalakad, ganun. Tulad ni Mariel, pursigido ring mag-aral si Glyza, ngunit kapos sa pera. Paglalabada ang hanap buhay ng kanyang nanay at ang tatay naman ni Glyza ay hindi na makapagtrabaho bilang isang construction worker dahil sa katandaan at sakit nito. Malit lang yung income ng family. Mahirap kasi madami po kami nag-aaral. Kaya nag-pray talaga ko kay Lord na magkaroon ng scholarship para ano ko pa yung pag-aaral ko. Maipagpatuloy. Wala mo kami sir, kukuan pong pa-eskwela. Tak-asawa sir, wala mo matrabaho. Kaya naglalaban na la sir. 2,000 kada bulan. Gusto ko pong makapagtapos para maging financially stable in the future at the same time makatulong din sa family. Tulad ni Glyza at Mariel, marami sa ating mga kabataan ang nagnanais makaahon sa kahirapan, subalit paano magkakaroon ng oportunidad kung walang sapat na pinag-aralan? Ito ang pangangailangan ng ating mga kabataang kapos sa buhay na pinupunuan ng Operation Blessing. Nang dumating ito sa Oras Eastern Samar upang magsagawa ng isang disaster relief operation, nakilala nito ang mga volunteer na sina Mariel at Glyza. Tumutulong sila sa pagre-repack ng pagkain. Napag-alaman ng kanilang pastora ang tungkol sa back-to-school project ng Operation Blessing, kaya agad silang nag-register at naging isa sa mga scholars ng proyekto. Hindi lang sa graduate sila sa school, pero yung pinakamasayang doon, yung na-plant sila sa church. Ngayon, isa na rin po sila sa mga ginagamit ng Lord para mag-abot po ng family nila, ng mga kaibigan nila para po makilala din po ang Diyos. Good na nakapag-apply po kami at tuloy-tuloy po yung partnership sa Back to School program po. Sa ilalim ng proyekto, nakapag-aral ng libre sina Mariel at Glyza. Nabigyan ng mga gamit na kailangan sa eskwela, gaya ng uniforme at maging tablet na pang-online school. Meron pang financial assistance na allowance sa pagpasok sa paaralan. Na do not worry about anything and pray about everything. So, yun yung naging yung naging sandalan ko para di magkaroon ng reason to give up. Yung Operation Blessing, yung naging sagot sa aking panalangin. Makalipas ang 4 na taon, tagumpay na nakapagtapos si Glyza sa kursong Civil Engineering at si Mariel naman sa kursong Bachelor of Science in Information Technology. Thankful ako kasi di sana ako noon mag-aaral ng college. Pero amazing si Lord na merong Operation Blessing na para patapusin yung pag-aaral mula first year hanggang 4th year college po. Ngayon mayroon na silang trabaho at nakakatulong na sa kanilang pamilya. Ngayon, merong opportunity na binigay ni Lord sa akin yung mag-work sa DICT. Currently po, nag-work po ako doon sa isang construction corporation po sa Borongan. Sa lahat po ng donors, sponsors po ng Operation Blessing, sana po marami pa po kayong matulungan na mga estudyante na kagaya ko. And then, more blessings to come po sa inyo at sa inyong family. Thank you po for supporting us financially. Sana hindi po kayo magsawa. Ang biyaya ng Diyos ay dumating sa buhay ni Mariel at Glyza sa pamamagitan ng isang scholarship program ng Operation Blessing. Purihin ang Panginoon dahil binago nito hindi lang ang kanilang kinabukasan, kundi ang kinabukasan ng kanilang buong pamilya. That's the ripple effect of generosity. One act of blessing reaches far beyond one person. If you want to be a part of what God is doing, He's transforming families through Operation Blessing, you can partner with CBN Asia. Visit our Facebook page or visit to learn how you can get involved and help send young people like Mariel and Glyza to school. You can also scan the QR code on the screen to send your support today. Ngayon naman, kilalanin natin ang isang babaeng lumaki sa isang pamilyang naglilingkod sa isang simbahan.
tila may kakaibang pamamalakad. Ano kaya ito? Panuuri natin. Basta, ang alam ko, ligtas ako. Kami, ng pamilya ko. Ligtas saan? Sa dagat-dagatang apoy. Basta umanib ka at sumunod ka sa mga utos. Lumaki talaga ako na may takot sa Diyos. Pero more than that, mas takot talaga ako sa church. Kasi for me, mas sila yung nakakakita sa akin. Lumaki sa maayos at relihiyosong pamilya si Yvette. Lahat may roles. Parang lahat sila, ako choir, dad ko deacon, and then mom ko choir din, pero ibang service time naman. So hindi talaga kami magsabay-sabay kasi lahat kami talagang super active sa church. Ngunit, di kalaunan, may mga nadiskubre siya sa simbahang dinadaluhan. Parang pwede mo isumbong yung isang kapatid mo sa pananampalataya na may ginagawang labag sa utos ng Diyos. So magtatago kayo ng isa't isang secrets kasi nga, you wouldn't want other people to know about it. Otherwise, maalis ka sa church. Ayon sa nasusulat sa Gawa, Kapitulo 28, versikulo 28. Tunay nga na matatagpuan sa Biblia ang ating relihiyon. Sobrang importante ng membership mo kasi ito lang ang makakasave sa'yo. Kapag naalis ka sa church, it's like saying na, okay, hindi ka naligtas. Mapupunta ka na sa dagat-dagatang apoy. Kaya naman pinangalagaan ng pamilya ni Yvette ang kanilang mga tungkulin sa simbahan. Isa silang pamilyang matatag, subalit ito ay nasubok nang mag-abroad ang kanyang ina upang magtrabaho. Nung nawala siya, biglang hindi naging okay yung family. Biglang yung daddy ko naging detached sa amin. Tapos yung mga kapatid ko na pariwara. And then ako sa work at that time, nahihirapan din ako. Hanggang sa na-realize ko, shocks, kaya siguro nangyayari tong mga to kasi meron akong hindi tinutupad na isang rule, which is mag-invite ng new members mag-convert. Sabi ko, hala, kailangan ko ata to gawin para ma-bless ulit ako. Kaya naisipan ko, yung boyfriend ko kaya, nung time na yon, yung boyfriend ko kaya, invite ko kaya siya. Sa halip na ang kanyang nobyo ang maimpluwensyahang sumali sa kanyang relihiyon, si Yvette ang tila nahikayat na dumalo sa simbahan ng nobyo. Nag-start na mag-preach kasi the topic was, again, God's love. So iyak ako nang iyak kasi parang shocks. Mahal ako ng Diyos. Lumaki ako na super takot sa Kanya. Na feeling ko paparusahan niya ako. Biglang, all of a sudden, tinuturo na mahal ako ng Diyos. Na kaya niyang mamatay for me. Naligtas ako not because of my works, but because hinayaan niya. But because of faith. But because of grace through faith that I am saved. Ephesians 2:8. At tuluyan na ngang nagkaroon ng kapayapaan si Yvette nang tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagdesisyon din siyang tapusin ang relasyon niya sa kanyang nobyo upang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang relasyon sa Panginoon. Doon din ay nasubok ang kanyang pananampalataya. So there's this person na until now I still haven't met. He filed an official report against me. And then that's when I received the call from one of the leaders. May natanggap akong balita na ikaw daw ay sumasama sa ibang relihiyon. Humarap si Yvette sa maalab na diskusyon at pakikipagtalo tungkol sa kanyang bagong nasumpungang pananampalataya. Ito ay nagbunga hindi lang ng pagkakatiwalag niya sa kinaanibang relihiyon, kundi maging pagkawala ng karapatan sa tungkulin ng kanyang pamilya. Buo na po ang desisyon ko. Those times na talagang everyone hated me, God comforted me through His Word. As in, He would always parang remind me how much He loves me. And I remembered that growing up, I didn't have that. Na I was loved by everyone, but it wasn't enough. But when I realized and I felt God's love, and I realized na nothing pala talaga can ever compare to that, no? Sa kabila ng pagsubok, nagpatuloy si Yvette sa kanyang pananampalataya.
Patuloy din ang paglago ng kanyang relasyon sa Panginoong Hesus, hanggang sa tuluyan na ring naayos ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Jesus is my Savior. He saved me from all the lies. He saved me from the chains, from being so blinded by a different truth. I am set free. And it's all because of Him. It's all because He died and He resurrected. If He didn't do any of that, I won't be where I am right now. Yeah, you know, Peter, yung scene na kinakausap niya yung dati niyang sect. Oo, no? So, the boldness that she had, the confidence she had in the Word of God. Parang naalala ko yung we're here to please God, not man. Not men, right, right. Yeah. That's true. And she stood by that. Yeah. Yung conviction niya talagang matindi. Yeah. You know, Yvette's story is such a powerful picture of how God can twist the wrong plot in our lives and to redirect us to the right path. Amen. Siya ang ultimate author ng kwento ng ating buhay. Kaya kaya niyang i-rewrite ito patungo sa tamang flow. Hindi lang kwento ng buhay ni Yvette ang nabago, kundi maging ng kanyang buong pamilya. And that change begins with a choice to say yes to God even in the middle of the mess, tulad ng ginawa ni Yvette. We have one final encouragement for you when the 700 Club Asia returns, kaya stay with us. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Ang bawat kwentong itinampok ngayon kay Mary Ann, sa mga scholar ng OB, kay Yvette, ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi lang nagmamahal sa atin. Nagmamahal din siya sa ating mga pamilya. Iniaabot niya ang kanyang kamay maging sa mga taong mahal natin. And that truth is anchored in His Word. In the book of Isaiah, chapter 43, verse 1, God says, "Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine." You are His, and so is your family. No chaos, no broken past, no wrong choice can change that. God is not done with any of you. Kung kailangan mo ng panalangin or share your testimony, mag-message sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Maaari ka ring tumawag sa numerong nasa screen. If you want to partner with us in bringing more inspiring shows, iscan ang CBN Asia QR code to send your support. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and upon everyone you love. Anong kinabukasan ang naghihintay kay Delphine na nabuhay sa droga, sugal at pagnanakaw sa murang edad? Nangamba si Joe sa paghina ng online business habang may sakit na COVID-19 noong pandemya. Bakit ikinagulat ng marami ang pagtulong sa isang Jewish refugee na may cerebral palsy? Love in the midst of crisis. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.